Hindi na namang kumalabog ang dibdib ni Bato de la Rosa na parang may daga na tumatakbo sa loob nito dahil sa meron na naman siyang naamoy na pararating na tinatawag na warrant of arrest from the ICC through the Interpol. Ito kasi ay pahayag ni Attorney Cristina Cunte, ang Assistant Counsel of ICC to the Philippines. Well, narito ang balita kurtisi sa atin ng Sa Iyong Araw. Bad news. Bato, huhulihin na ang ICC. Nagbigay na ng isang babala ng warrant. ICC warrant matatanggap na daw ni Bato sa ilang mga linggo. Ayon kay Cristina Cunte. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kasama din po namin dito sa programa si Attorney Cristina Cunte kahapon. Nagbigay po siya ng pahayag na sabi niya, mukhang kayo na daw po ang susunod na bibigyan ng arrest warrant ng ICC. Ano po ang tugon niyo dito? Wala problema, hindi man natin kontrolado ICC kung mag-issue sa arrest warrant. Titingnan natin kung ano magiging action ng ating gobyerno despite all that happened during the Duterte situation, no? Yung nangyari kay Pangulong Duterte. Tingnan natin kung anong gagawin nila na naaayon sa batas at dapat naaayon sa ating konstitusyon. Well, merong sagot diyan, mga kababayan, ang PCO, ang Presidential Communication Office. Ang sagot ni Attorney Claire Castro diyan ay makipagtulungan ang gobyerno sa Interpol kapag darating na ang warrant of arrest para kay Bato. Oo, kaya walang sinasanto yan. Ang sinasabi ni Bato, makukulong na yan. magtatago siya sa Senado. Nakakatawa naman yan. Ang pugita, di ba? Ang pugita ay mahilig magtatago sa butas ng mga bato, di ba? Sa loob ng bato, nagtatago ang pugita. Kaya dapat yun ang gagawin. Makukulong yan. Di ba mga kababayan? Sinabi na nga ni Attorney Claire Castro. Napakatuwag na tao to kasi si Digong ay matapang. Nandoon walang na sa pinipili Hindi naman tumatakbo si Digong, hindi rin nagtatago. Kaya naman ni Digong na magtatago, di ba? Kasi maraming koneksyon. Pero yun kasi ang paninindigan ni Digong na harapin niya ang ICC. Kaya nandoon na siya. Ngayon, dahil sa best of friends, BFF, si Digong at Calvo, dapat si Bato ay pumunta na rin doon. Hindi natin masasabi. Magtatago yan. That is what friends are for. Sabi nga na misery loves company. Kaya kung malungkot ka, kailangan mo ng kadamay. So dapat damay-damay na, di ba mga kababayan? Magtatago Pareho yan. naman silang principals eh. Nakikinabang sila sa tukhang. Nakikinabang sila sa pera ng gobyerno noon. Pero ngayon, bakit mukhang tatakbo si Bato sa kanilang itong deal or sa kanilang samahan ni Digong? I-traitor pala si Bato kay Digong kung ganun, di ba? Okay, patuloy tayo sa ating video courtesy ng Sa Iyong Araw. So, I will explore all possible avenues. No? Mag-explore ka na doon sa ICC. Para mapigilan yung pagpadala sa atin sa dahil. Paano mapipigilan yun? Malabo yun. Isang balita mula sa Billionaire News Channel na si Senator Bato ay huli na isang ICC warrant kasi ang paparating ayon kay Cristina Cunte. At ito ay isang napakalaking revelasyon. Bad news mga kababayan, may narinig ka na bang chismis na parang hindi mo na alam kung totoo o hindi. Pero pag naisip mo mabuti, grabe, baka matotoo to. Well, this isn't just chismis. Ito ang isang napakalaking impormasyon. May ICC arrest warrant na ba talaga kay Bato de la Rosa? Seryoso? Pero teka, huwag kang bibitaw. Hindi pa yan ang pinakamabigat. Naalala mo ba, noong panahon ng war on drugs, yung bawat kanto, may kaba, yung tunog ng motor sa ating tabi, parang huling hininga. Maraming Pilipino ang nagsabi, kailangan yan para sa kaayusan. Pero marami rin ang sumisigaw, nasaan ang hustisya? Ngayon, after years of silence, nag-iingay na ang International Criminal Court at ayon sa Council Assistant na si Cristina Cunte, hindi lang si Duterte ang target. Bato de la Rosa, expect a warrant soon. So tama naman ang di ba? Hindi lang si Digong ang gumawa Si Digong ang utak, si Digong ang arkitekto noon, ang nagpaplano, pero sino bang naglagay sa action? Sino bang nag-utos sa PNP, sa buong kapulisan, sa buong Pilipinas na hulihin ang mga mukhang adik?
Nandyan si Pagpapagaling Bato. at tukhangin dahil sa merong reward money na 20,000 to 1 million. Depende sa ranggo ng natukhang. Kaya sino bang nakikinabang dito? Pera ng bayan? Ibabayad para pumatay ang mga pulis? Grabe no? Ginawang reward money ang pera ng mga taong bayan. Kaya napakalaking panluloko talaga. Tapos yung tinutumba ay kalaban nila sa kanilang negosyo. Kaya nga. Yun ang karamihan doon. Pero ang karamihan din ay pampapugi lang, yung mga binabaril sa mga squatters area, sa slum area. Hindi naman yun mga drug lord. Karamihan doon ay mga gumagamit lang ng mga ngiwi ng muka, agnas ng panga, sabi ni Bato. Pero karamihan din doon ay mga inosente lang na napagkamalan na mukhang mga adik lang. At meron ding mga bata na nadamay, tinatawag na collateral damage. Sino ang managot noon? Mga buhay kasi yun ng tao, hindi yung buhay ng aso, ng daga, hindi yung buhay ng unggoy na walang mga espiritu at kaluluwa. Yun ay mga gawa ng Diyos. At meron tayong batas, di ba, sa ibabaw ng lupa na huwag tayong pumatay. Kapag pumatay tayo, we are punishable, di ba? Okay, so ito. We are Pakinggan natin punishable kung by sinasabi law. noon ni Bato ang tapang-tapang nito eh. Pero duwag na tao ito. Hindi sinamahan yung kanyang amo doon sa silda eh. Maganda nga doon sa detention room ni Digong, kompleto. May computer, aircon, may TV. Ano pa ba? Ano pang meron? Merong nakita ko doon na billiard eh. Billiard table sa labas. Maganda. Magandang magbakasyon doon. Malamig ang klima. Bakit kapag in time of trouble ay hindi si Bato dumidikit kay Digong? Ayaw na ni Pero takot ito si Bato ito yung eh. example of a fair weather friend. Itong si Bato de la Rosa. Ito, pakinggan natin siya oh. Luis Conti sa panayam ni Richard Hiderian. Diretsa ang sinabi na darating na ang arrest warrant para kay Bato. Pero teka, bakit siya? At bakit ngayon na darating? Conti explained, it wasn't just Duterte. Hindi lang siya ang gumawa ng desisyon. Hindi ito solo mission. De la Rosa was PNP chief. Ang namuno, ang tumanggap ng utos at ang nagpakilos ng galaw. Pero kung akala natin Siya daw ang siga. ang inaresto, think again. May mga pangalan pa. Baka kilala mo pa sila. Cristina Conti adds, baka minimo, si Bato lang muna. But there will be others. Definitely. So hindi lang ito basta arrest warrant. Ito na ang simula ng domino effect. Once mahulog at unang piraso, sunod-sunod na yan. Tama, domino effect talaga yan. Dahil sa ang sumunod na general kay Bato de la Rosa ay si General Albayalde. Si Albayalde ngayon ay tahimik lang pero alam niya na meron din siyang dawit din siya sa tukhang dahil siya yung sumunod na nag-order din ng tukhang sa panahon ni Digong. Kaya itong dalawang general, Bato de la Rosa at Albayalde, palagay ko ay sabay itong bigyan ng arrest warrant ng ICC. At ang dinig ko sa yung mga mababang ranggo na nagpatupad din yan, na nag-order, mababang ranggo ng kapulisan ay dito na lamang daw sa Pilipinas kakasuhan. Pero itong mga principals, itong malalaki talaga, doon sa ICC, kasi ito nga yung mga principals at sila yung arkitekto or nagpaplano ng itong well-planned, well-attacked na plano ng tukhang na na plano na tukhang yan talagang pinagplanuhan, pinag-isipan. Kaya crime against for humanity. Ito ang sabi ni Cristina Conti na hindi dapat sabay-sabayin doon sa ICC dahil napakagasto niyan Gumagasto ang ICC dahil diyan, gumagasto sila. Kaya yung mga importante lang ang kinukuha at yung mga lang sa baba nila ay dito na sa Pilipinas. Of course, meron tayong justice system dito, meron naman tayong Supreme Court, di ba? So dito na yon lilitisin. So itong mga ulo talaga, itong matitigas, itong mga makipag-revolusyon, yun yung dadalhin doon sa dahig para matahimik naman ang Pilipinas. Okay, balik tayo sa ating video, kurtisinang sa iyong araw. Therefore, kung si Bato ang unang arestuhin, sinong susunod? Remember what Bato said noon, pag may waran, ay hingi daw siya ng suporta sa Senado. Pero ngayon, nagbago na ang tono niya. Sabi niya, sige, susuko ako pag may official order. Wow, iba na po.
Bakit kaya? May alam ba siyang hindi natin alam? Duterte is already in The Hague. March 11, Sumama ka ICC pa. Detention Center, kulong. Pero ang tanong ngayon, sino ang susunod na madadala doon? Sa dami ng kasong nakatambak, sa dami ng namatay, sa dami ng pamilyang naiwan, walang narulusot. Pero hanggang di pa nai-issue ang warrant of arrest, pwedeng lumaban, pwedeng magtago, pwedeng lumusot, pero pwedeng naman mahuli. Okay, pwede nga magtago dyan na parang pugita. Di ba ang pugita ay magaling mag-camouflage? Magaling magtago ang pugita kahit maliit lang na butas sa bato, di ba? Sa dagat, sa baybayin. Napakagaling magtago ng pugita. Kaya idol ni Batong Pugita eh. Magtatago din yan. Ulo niya, di ba? Itsurang pugita eh. Kaya itong ginawa niyang pagtatago noon, yun din ang gagawin niya dapat ngayon. Sayang, Bakit lumitaw pa siya? Akala ba niya ay sasantuhin siya ng ICC? Nandun na nga yung si Digong eh. Kapag nandun na yung leader niyo, dapat nandun na rin kayo lahat. Di ba? Ito nagtatago pa rin eh. Akala niya hindi na nalalaman ng mga tao ang kanilang mga ginagawa noon, di ba? Grabe. Ang kapal ng mukha kung ganito na alam mong meron kang nagawang krimen, ay ito nga, tumatakbo pang senador. At ayon sa survey ay number 4 eh. Hindi pala totoo yung Survey. Pulse Asia survey. Meron akong nabasa sa mga artikulo sa internet na binayaran pala ito, ginastusan pala ito ng China. Binayaran para mailagay si Bongo sa number 1, number 4 si Bato de la Rosa. Pero ang totoo niyan, si Bongo ay hindi yan number 1. Pagdating ng election ay Mind mahulog conditioning yan sa na naman. number 10, number 7. At si Bato laglag na yan, kasama si Amy Marcos, mawala din yan. Yan ang katotohanan niya. Mind Kaya conditioning. sumisikat si Bongo ngayon dahil back up pa rin siya, ginagastusan talaga siya para manatiling merong DDS sa mga senador sa susunod na taon o sa taon na ito. Yan ang kanilang plano. Kaya hindi pa rin sila sumusurrender eh, ang DDS. Maglagay pa rin sila ng kanilang mga senador para mayroon pa silang panlaban. Paano naman ang Pinklawan, di ba? Ang mga Pinklawan, yan ay pangalawa na sabihin natin pwede na magdala ng gobyerno. Galing sa kay PBBM, okay naman, di ba? Tested naman si PBBM at ang kanyang ama sa pagdala ng Pilipinas. Well, itong mga dilawan o mga Pinklawan ay okay din yan kasi matagal na yan na mga na mga partido. Pero itong DDS talaga, wala. Hindi ito pwedeng mag-ano ng bansa natin magdala. Kasi dalhin nila ang bansa sa kadiliman eh. Kaya nga itim palagi yung kanilang mga motif. Yung mga itim na ads. Ang bansa daw ay itim na. Dalhin nila sa malubog na itim, silang bansa. dalawa ni BP Sara at Amy Marcos. Kasi ang itim-itim ng mga imagination. Ang gumawa daw niyan ay yung bakla na na direktor na DDS din. Kaya ayan, nagkahalo-halo na yan. At ang resulta ay negative effect ang kulay na black sa kanilang advertisement. Kaya mahuhulog din sila sa kanilang sariling ginagawa. Ang patibong na kanilang ginagawa ay sila rin yung bumagsak sa kanilang patibong. Alright, so mga kababayan, tapusin natin ang video. So the big question is, handa ba si Bato? Hindi ko ang siga sa ICC pag nadampot ka na. Mangyari. Ano ang gagawin ni Senator Bato? Kasi kung may warrant na, therefore, ang katarungan, baka nga dumarating na. Have mercy, O God. Ayan, yun yung magandang araw ni Bato ito. Or ang katarungan. Ang saya-saya ng Bato. Grabe, ito yung mga araw na napakasaya nila. Tukhang doon, tukhang dito, pera doon. Dami nilang pera. Ngayon, ano na, di ba? Tingkagul na, tikako sa kulungan. O eto, Siningil sila. Magandang bersikulo sa Biblia, kurtisi ng sa iyong araw. Nagmercy, O God, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, noong siya'y nabubuhay pa sa katawan. Okay, so ito, Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Meron palang hukuman si Kristo sa langit, patay tayo niyan.
upang tumanggap ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ito na yung Judgment Day na nakaupo si Jesus sa trono, pinalibutan siya ng mga sirapin, ng kanyang mga tagabantay na anghel. At by the way, ang mga sirapin, mga higanti yan, hindi yan maliliit na tao. So, mabuti man o masama, noong siya ay nabubuhay pa sa katawan. Naku, saan kaya tayo niyan, no, di ba? Paghuhusga na ito eh. Kaya talagang mahusgahan. Dito pa lang sa lupa, husgahan na sila Digong, sila Bato, at iba pa. Kampo ng kadiliman ang tawag dyan eh. Kampon itim, kampon lagim, kampo ng kadiliman. Pero pagdating pala sa langit, pagkamatay, yung spiritual body natin ay muling husgahan ni Kristo. Ayan na. Ito na yung rapture yata, di ba? Ang rapture sa katapusan ng mundo. Kawawa ang nilalang ng mga ito, kawawa. Kaya tayo mga kababayan, dapat gagawa tayo ng mabuti para pagdating sa hukom ni Kristo ay papili tayo na sasama sa kanyang tabi.